Na? Inalaw na kita na. Okay na po. So, basahin ko na. Ano ba? Ngayon sila nagsisihago. Good afternoon po. Yan. Good afternoon. So, paki-open na yung book on page 73. Yung mga walang book, magkinig na muna. So, dito, quadratic function and properties of parabola. Di ba familiar na kayo sa quadratic function or sa quadratic equation na paulit-ulit nating pinag-aaralan, which is y is equal to ax squared plus bx plus c. Yan ang ating quadratic function na kung saan meron siyang polynomial function of degree 2 o yung kanyang exponent is 2. And on page 74, familiar naman kayo sa Cartesian plane na kung saan meron siyang x-axis and y-axis. Meron tayo dito using table of values, i-solve or i-graph natin yung equation na y equals x squared. And using table of values, meron tayong mga assumed na value ng x and then kinukuha natin yung mga value ng y. So halimbawa, ang x natin dito ay negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, and 4. Nakasya. Ayan. And using that quadratic function na x squared, makukuha natin yung value ni y. So, naituro ko na yan, na isa-substitute lang natin yung mga values ng x dito sa ating quadratic equation. And then, makukuha na natin yung value ni y. So, kapag sinubstitute natin yan, halimbawa, we have y is equal to x squared. So, yung x, papalitan mo siya ng, dun muna tayo sa first, which is negative 4. So, y is equal to negative 4 squared. And negative 4 squared is lan? 16 po. 16, positive 16 po. Yes, positive 16. And ilalagay natin siya doon sa baba ng negative 4. How about if y is equal to negative 3 naman? So, negative 3 squared. And negative 3 squared is ilan? Positive 9 po. Positive 9. So, ilalagay natin siya sa baba ng negative 3. How about if negative 2? Hanggang sa pwede nyo na siyang isolve through pag-isip lang. So, negative 2 ilan? Positive 4 po. Positive 4. Ayan. O, kapag isip na lang, negative 1 squared ilan? Positive 1 po. Positive 1 and 0 squared. Ilan? 0 pa rin po na teacher. 0. Yes. Kasi 0 times 0 is still 0. And next, 1 squared. Napalitan lang natin 1 yung po. x. 1. So, 2 squared is 4 4 po. din. And 3 squared, 9. 9 po. Tapos, 4 squared 16 is po. 16. So, yan yung mga values ng ating x and y. So, using Cartesian plane, pwede na natin i-graph yung mga yan para magkaroon tayo ng tinatawag nating parabola. So, familiar ba kayo kung ano itsura ng parabola? Na? Familiar ba sa parabola? Parabola po teacher. Yes. Familiar ba kayo sa itsura ng parabola? So, kung hindi, dito makikita nyo kung ano ba yung itsura ng parabola. So, i-graph ko lang since meron tayong 16 sa y-axis, kailangan mas mahaba. Wait. Kasi yung y-axis, siya yung pa-vertical or yung patayo. Tapos yung pahiga, siya ang tinatawag nating x-axis. Ito si y-axis. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. Negative 1. Sa pababa ng y-axis, siya yung mga negative. Yung sa x-axis, itong mga papunta sa left, yung mga negative. Tapos ito yung mga positive. Tapos yung mga pababa naman, negative. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4,
4, -5, -6, -7, -8. So, dito, count natin siya by 2. Para hindi masyadong, 8, 10, 12, 14, 16. Kasi kung 16 yan, masikip na siya, hindi na natin siya mapaplat. So, imagine na tag 2 yung mga lines. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Para maabot yung 16 kasi hindi kakasya dito sa ating whiteboard. So, sa first, ito yung ipa-plot natin, -4 and 16. Di ba sinabi ko, yung sa negative ng x-axis is itong mga nasa left. So, dito ka titingin, negative. Since ka-count natin to by 2, ito sa -2, -4. Tandaan ha? Pero okay lang kung gagawin nyo siyang by 1. Pero since sa akin, maliit lang naman yung screen, gagawin ko siyang by 2. So, -4 yan. Tapos yung y natin, ang positive, nasa taas. Kasi negative itong mga nasa baba. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, ibig sabihin, ito, from -4, tapos, si positive 16, kung saan sila nag-meet, dun yung point. So, dito niyan sila. Okay? Next. Itong -3 and 9. So, gitna ng -2 and -4, nandun si -3. Tapos si 9, gitna ng 8 and 10. Kung saan sila nag-meet, yun yung point natin. Nasusundan ba? Opo, teacher. Next, -2 and 4. So, -2, ito yun. And yung 4 is ito. So, kung saan sila nag-meet, dito. Next, -1 and 1. So, -1 is from origin, ito yung 0. And kahalahati ng 0 and 2. So, nandito siya. Tapos, yung -1, nandito. So, ang x-axis ay nandito. Tapos, ang y-axis ay nasa taas. So, dito sila. Maliit lang kasi siya masyado. Kaya hindi ko siya maano. So, nandito. Yan. Tapos, yung sa 0 and 0, yun yung sa origin na sinasabi ko sa inyo. Which is yung kung saan nag-intersect yung ating y and x-axis. Tapos, yung positive 1, nandito sa kalahati ng 0 and 2, between 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Tapos, yung positive 1, nandito siya ulit, kaya nandito yung ating point. Yan. Next, 2 and 4. So, andito si 2 and 4, so nandito siya. Na susundan nyo pa yung yung pinaplot ko? Or ibahin ko yung color? Ito, positive 2, nakikita pa? Tsaka positive 4. Tapos ito yung kanina, sa origin. Ayan, yung mga point natin. Next, yung 3 and 9. So, ito yung 3. Tapos yung 9 sa pagitan ulit ng 8 and 10. So, nandito yung ating point. Katapat siya nung kanina sa -3 and +9. Next is 4 and 16. So, ito si 4. Ang 16 sa dulo. So, nakita nyo ba na parang nagkaroon tayo ng ito, yung kapag pinag-connect mo yung mga so, hindi lang siya pantay kasi nga hindi pantay-pantay yung mga ating lines. So, kung aanuhin mo, pag ganyan siya. Ibig sabihin yan, yan yung tinatawag nating parabola. Minsan, ayan, open siya sa baba. Minsan, open siya sa left. And minsan, open siya sa right. Nagigets? Yan yung mga iba't ibang itsura ng parabola. Ngayon, ganun lang naman kukuhanin yung mga values ng y. Basta meron kang given values of x. Tanong ko, hanggang or di ba ikaw yung nag-iisip ng mga values ng x? So, depende kung anong number yung mga i-apply nyo dyan. Basta may negative, may 0, and positive para ma-form nyo yung parabola. Pero, how about kapag gusto mo hanggang -2 lang? -2, -1, 0, 1, 2. So, mas, okay lang siya. Kasi nga, ang parabola, infinite yung mga yan. So, kung gusto mong ganyan siya kaliit, kung gusto mong hahaba siya, or kung gusto mong mahirapan, marami kang i-solve. Okay?
Naintindihan? Opo. Next, dito meron kayo sa accuracy. Complete the table of values given the quadratic function. So kanina, madali lang naman yung ginawa natin, which is x squared lang. So how about this one? Y is equal to negative x squared plus 5. Yung table of values natin, nag-start ulit siya sa negative 3 x, y. So nag-start siya sa negative 3, negative 2, negative 1, until 3. So, kanina, di ba, napansin nyo hanggang 4 siya? So, ngayon, 3 lang siya. And negative 3. Pero, mag-form na yung parabola dito. So, substitute the values. Ay, hindi ko na-admit si ano. Wait. So, given yung quadratic equation, isolve natin siya. So, y equals negative x squared plus 5. So, papalitan natin yung una ng negative 3. So, y equals negative. Kapag may negative na siya, hindi mo na ba siya lalagyan ulit ng negative? Na? Teacher, lalagyan Halimbawa, ba po? lalagyan pa. Very good. Kasi ito pa lang yung x natin, which is negative 3 squared plus 5. And y equals negative. So, negative 3 squared is positive 9. 9 po. Plus 5. Ayan. So, meron tayong negative 9 plus 5. So, kapag magkaiba sila ng sign, isusubtract. Kaya 9 minus 5 is 4. Tapos, susundan yung sign ng may malaking number. So, ang mas malaki dito ay 9 at ang 9 ay negative. Kaya negative 4 ang sagot dito. Next, kapag naman yan ay negative 2. So, negative, minus or negative, tapos negative 2 squared plus 5. And y equals negative, tapos negative 2 squared is positive 4, di ba? Plus 5. So, magkaiba ulit ang sign, negative, tsaka positive, susubtract. So, 5 minus 4 is 1. Then, follow the sign of the bigger number. At ang mas malaki dito, sa 5 and 4 ay 5. So, positive si 5. Yan. Kaya 1 ang ating sagot. Next. Teacher, ganun po lagi. Teacher, sinasagutan pa rin po. Oo. Laging sinasagutan kasi hindi ka makakapag-graph kapag wala kang values ng y. Kasi x lang yung mga given mo. So, next kapag naman yan ay negative 1. So, negative 1 squared plus 5. Y equals negative. And negative 1 squared is positive 1 plus 5. So, magkaiba ulit ang sign. 5 minus 1 is 4. And the sign of the bigger number is positive. Kaya the answer is positive 4. Next, yung sa 0, y equals negative 0 squared plus 5. And 0 squared is 0. So, the answer is 5. Next, kapag kaya nyo na bang sagutan ng iniisip nyo lang? Sabihin nga sa akin kung ano yung sagot kapag 1, positive na to. So, magiging y equals negative, tapos 1 squared plus 5. Anong sagot? Negative 1. Dyan. Ha? Anong sagot dyan? Positive? 4. Positive 4 po. Yes. Kapag 2 naman. Kayo nga? Anong sagot dyan? Positive 3 po. Positive 3. Positive 1 po. Paano nyo muna to? Negative 4 plus 5. So, positive 1. Very good. How about kapag last na lang yung positive 3? Anong sagot? Wala ba kayo napapansin sa mga sagot natin? Positive 4 po. Positive 4. Positive. Tingnan natin. Negative, tapos 3 squared plus 5. Y equals negative 3 squared is 9 plus 5. Negative So, 4, the answer teacher. is negative 4. Very good. So, ano napansin nyo sa mga sagot natin sa values of y? Ito yung may napapansin. May napapansin ba kayo? May napapansin? Puro Wala. negative po Pares lahat. lang po.
Hindi naman puro negative, may mga positive. So, tignan Pare-pareho ang lang po 0. sila. Di ba ang 0 siya ang laging center natin? So, from 0, 5 ang gitna niya. Tapos, 4, 1, 4 papunta sa right. Ito naman, 4, 1, negative 4 papunta sa left. So, same lang sila. Kapag hindi same yan, ibig sabihin, mali yung mali yung pagkakasolve mo, hindi siya magiging parabola. Pero kapag ang 0 mo, may value, tapos from 0, kapag papunta sa right, kung ano yung pagkakasunod nila, 4, 1, and negative 4, tapos from 0 papunta sa left, dapat 4, 1, negative 4 din ulit. Okay, halimbawa, bibigyan ko kayo dito sa negative 4. Ang value niya kunwari ay 9. O, ano yung value dito sa positive 4? Kung may 9 siya doon, dapat 9 din. Nagigets? O, try natin na. Negative, tapos negative 4 squared plus 5. Negative, tapos negative 4 squared is positive 16 plus 5 is positive or negative 9. Pero ang example ko is positive 9. So, ano bawa lang naman yan. So, sabihin na natin nung sinolve natin negative 9 ang nakuha natin. Paano naman kapag positive siya? Positive 4. So, magiging 4 squared is positive 16. So, negative, tapos 16 plus 5 is pareho lang sila ng negative 9. So, nag-i-equal siya, tama? Kailangan Opo. balance yung iyong mga answer dun sa values of y. So, plot natin siya. Kung kanina, 2, 4, 6 yung binilang natin, ngayon, pwede naman 1, 2, 3, and so on. Bakit? Kasi, mababa lang naman yung mga given values natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, positive 1, 2, 3, 4, 5, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, nasaan ulit ang x-axis? Pahiga ba o patayo? Pahiga po, teacher. Pahiga. Tapos, ang y siya yung patayo. So, ngayon, negative 3 and negative 4. Ito yung negative 1, negative 2, negative 3. Negative 3. And, ang negative 3 tapos negative 4 ng ating y-axis ay ito, negative 1, negative 2, negative 3. Nasusundan ba kung paano ako naglalagay ng mga numbers? Tapos ito yung positive Opo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, okay, 4, 5. And ang negative 3, negative 4 ay kung saan nag-meet, so dito. Ay, dito. Yan. Tapos, masyado mataas. Yan. Yung negative 2 and positive 1. So, nandito. And negative 1, positive 4. So, nandito. And 0, 5. Ayan. Next, positive 1, positive 4. Positive 2, positive 1. Positive 3, negative 4. So, nasundan nyo ba yung ating parabola? Ay, ating parabola ay open siya pa baba. Ayan. Kapag sinolve mo pa yan, so makukuha mo pa yung mga values dito. Okay? Opo, Gets na? teacher. Opo. Paano naman itong kapag sa isang equation, dalawa na yung x na makikita natin. So, ganun pa rin. Isa-substitute lang natin sila. Like, itong number 2, meron tayong y equals 2x squared minus x. Sinusulat nyo ba yung mga answer dyan sa book? Hindi po. Oh, sige, kung hindi nyo isusulat, try nyo mamaya din panoorin nyo yung video para ma-check nyo. So, we have negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So, substitute lang ulit. Y equals 2x squared minus x minus 9. So, saan natin substitute yung x? Siyempre, dito sa mga makikita nating x dyan. So, kapag sinolve natin, y equals, kung negative 3 muna siya, 2 times negative 3 squared minus, tapos negative 3 ulit, minus 9. Yan. So, y equals 2. Yung negative 3 squared ay positive 9. Tapos, ang negative times negative 3 ay magiging positive
3 minus 9. So, 2 times 9 is 18 plus 3 minus 9. 18 plus 3 is ilan? 21. Minus 9, the answer is 12. Teacher, paano po Yes. naging positive 3 po yung nandun? Ito, negative times negative 3. Negative kasi itong 3, di ba? Ito sa first given. Negative siya, kaya negative times negative 3 magiging positive 3. Okay? Teacher, dalawa po sila naka-squared. Hindi, isa lang. Ito yung ating given equation. Yung sa pangalawa po, X teacher, squared. pagkatapos po ng, Dito? yung nasa x po. Opo, yung nasa x Dito? po. Opo, teacher. Di ba dalawa po yung x, teacher? Yung x po na nasa gitna. Oh, dalawang Paano po x naging positive ang yun? makikita mo. Dalawang x ang makikita mo. So natin sinubstitute. Ayan, dito imbis na 2x squared, ang x natin pinalitan natin negative 3. Kaya nag 2 times negative 3 squared minus x. Ang x mo pinalitan mo negative 3 tapos minus 9. Ayan. Tapos sa baba, Gets? teacher, naging positive 3 po yung nasa gitna. Oh, kasi di ba meron tayong minus dito. Ito yun. Tapos negative 3 pa ang given mo. Kaya negative times negative 3 is positive 3. Okay po, gets. Tapos negative 3 squared, ibig sabihin niya negative 3 times negative 3, positive 9. Okay na? Opo. Next. Palitan lang natin ng negative 2. So, kapag negative 2, magiging y equals 2. Ang x mo ay negative 2. Tapos yung exponent na 2, huwag kalimutan. Minus, ang x mo ay negative 2. Minus 9. Ayun naman sulat. Yan. And y equals 2. Negative 2 squared ilan? 4 po, Ilan? positive 4. Positive 4. And negative times negative 2 is positive 2. 2. Minus 9. So, 2 times 4 ay 8 plus 2 minus 9. And 8 plus 2 is 10. Minus 9 is 1. So, the answer is 1. Next, paano naman kapag negative 1? So, paulit-ulit lang naman yung process. Basta wag lang kayo papalito sa mga sign. So, magiging y equals 2. Ang x mo ay negative 1 squared minus x. Ang x mo ulit ay negative 1 minus 9. So, 2. Negative 1 squared is positive 1. Negative times negative 1 is positive 1 minus 9. So, 2 times 1 is 2 plus 1 minus 9. And 2 plus 1 is 3 minus 9. So, 3 minus 9, ang mas malaking number ay 9 at negative siya. So, 9 minus 3 is 6. Tapos negative ang malaking number. So, negative 6 ang sagot. O, kayo nga, sabihin nyo na lang, try nyo dyan sa papel nyo. Tapos, sabihin nyo sa akin kung anong value ng 0, 1, 2, and 3. 0 lang kailangan nyo sagutan. Tapos makukuha nyo na kung anong mga dyan. Tingnan natin kung makukuha ba natin ay parabola. Yung sa pattern na sinasabi ko, depende lang yun eh. Kasi minsan kapag nagpaganyan na yung pero tingnan natin kung makuha yung sa parabola. Nakuha na? Teacher, negative 7 po. Yung sa 0? Try natin. Opo. Negative 7. So, y equals 2. Ang x mo ay 0 squared minus ang x mo ulit ay 0 minus 9. So, y equals 2 times 0 minus 0 minus 9. 2 times 0 is 0. Minus 0 is 0. Negative 9.
Sino nakakuha ng tamang sagot? Wala? Ako po, kinomute ko sa utak ko po. Ha? Ano, Aaron? Ikaw ba, Aaron? Na Aaron? Opo. Sino yung sumagot? Tama ka? Opo. Kasi po O, 0 paano naman pag- po lahat eh. Oo, Kaya 0 yung to, huli 0 na lang yan. tama. Kaya negative 9. Paano pag positive 1? Sige nga. Kahit tingnan mo lang yung equation, substitute mo siya sa utak mo, kaya mo na. Teacher, positive. Ay, negative 8. Ilan? Negative 8. Negative 8, tama. O, paano pag 2? Negative 3 po. Nagulat ako. Negative 3, tama. How about 3? Pag 3 yan, ano? Negative 6 po, teacher. Negative ba? O, try natin. Positive po. 2, 3 squared minus 3 minus 9. And 2 times 3 squared is positive 9 minus 3 minus 9. And 2 times 9 is 18 minus 3 minus 9. So 18 minus 3 is 15 minus 9 is 6. So positive 6 siya. Paano naman kapag ginraph natin yan? Eh, hindi siya parang sumunod dun sa pattern. Check natin. Since malalaki yung mga numbers, pwede tayo ulit magbilang ng 2, 4, 6. By So 2, 4, 6. Pero pag mga by 5, pwede rin. Kung mga values mo, yung 5, 10, 15, ganun. So depende kung saan mo mas gusto. Masyadong malalaki. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10. Hindi ka siya. Ayan. So, yung negative 3 and 12, dito say, diba negative 2, negative 4, negative 6, and so on. Tapos 2, 4, 6, and so on. So, negative 3 ay pagitan ng, or gitna ng negative 2 and negative 4. Ito yun. Tapos, yung positive 12, so 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, kung saan sila meet, yun yung ating point ng negative 3 and 12. And how about negative 2 and 1? So, negative 2 ito. Tapos, si positive 1, gitna ng 0 and 2. So, nandito. Next, negative 1 and negative 6. So, negative 2, negative 4, negative 6, and so on. So, negative 1, gitna ng 0 and negative 2, and 6. Ito yan. Next, 0 and negative 9. Kapag na 0 ang x mo, ibig sabihin nasa line ka ng y-axis. So, nasa si negative 9. Kung ito si negative 8, negative 10. So, pagitan ng negative 8 and negative 9. Ay, negative 10. So, andito si negative 9. And 1, negative 8. So, 1 positive is pagitan ng 0 and 2. 4, 6. Ayan. So, nandito niyan si 1. Tapos, ang negative 8 mo ay nandito. So, ito siya. Hindi siya umano sa line. Ayan. Next. 2 and negative 3. 2. Ito. Tapos, negative 3. Gitna ng negative 2 and negative 4. So, nandito. Napihan ko na lang. Ayan. Next. 3 and positive 6. So, si 3 pagitan ng 2 and 4. Tapos, si positive 6 nasa taas. Ito.
So, kapag pinag-connect natin yan, ayan, hindi lang pantay-pantay yung mga dot natin kasi hindi sila equal, pero parabola pa rin siya. Ayan. Pero kung equal yung mga yan, from 0, tapos equal yung dito, papunta doon, ibig sabihin yung mga point, kung ito, nandito yan, meron siya dito. Kung nandito yan, meron siya dito. Kung pantay, kung equal or balance yung ating values of y. Pero since, ayan, nung pinlat natin sila or ginraph natin sila, nakita natin na parabola, still parabola pa rin siya. Nagigets? Opo. Ayan. So, try nyo yung sa number 3 para may isosolve kayo. Tapos, send na lang ulit sa akin. Okay? Okay na? Hanggang ano oras? Teacher, paghihiwalayin lang po ng dalawang to. Itong squared po. Paano paghihiwalayin? Nagkaroon na ba kayo sa akin ng ano? Ng another performance task? Parang hindi na. Hindi ulit. Hindi pa na. Maliban doon sa monthly assignment. Sige, i-video na lang to. I-video nyo. Y equals x minus 1 squared over 2. Tapos, sagutan nyo yung mga values dito sa table of values. So, start sa negative 3, negative 2, negative 1. Habang sinasagutan ko, mag-video ulit. Tapos, isend sa akin. Sa messenger, okay na kasi less than 5 minutes magagawa niya yan. Okay? Kung paano gawin to, ang bibigay ako ng halimbawa. Yung sa 0 na solve ko. So, y equals, ang x mo ay 0 minus 1 squared over 2. Y equals, 0 minus 1 is negative 1 squared over 2. And y equals, negative 1 times negative 1, ito yun, kasi squared is positive 1 over 2. Paano kapag 1/2? I-convert mo siya. So, magiging 0.5. Ibig sabihin, sa pagitan ng 0 and 1. Hindi siya sa gitna. Okay? Hindi na po namin siya. Pa-plot pa po namin siya, teacher. I-flat, oo. Para makita nyo kung parabola nga ba siya. Pero ang ipakita nyo na lang sa video, yung sa pag-solve. Tapos, malalaman ko naman kung parabola yan kapag tama yung mga sagot mo. Huwag mo nang ipakita sa video yung pag-plot kasi maraming or matagal yon. Kaya ang ipakita nyo lang sa akin yung pag-solve tapos yung values ng mga to. Okay? Number Yung sa 3 lang po, video. teacher. Yes. Teacher, Send na lang sa messenger. Okay? papasa. Nag-gets na ba? Wala nang tanong? Teacher, may tanong po si Ella. Yata. Ano yun? Teacher, kailan po ipapasa? Ano yun? Kailan daw po Kailan daw ipapasa? po ipapasa? Kung matatapos nyo siya hanggang bukas, okay lang. Pero next meeting dapat tapos na yan. Kasi by Friday, meron kayo ulit monthly assessment, di ba? Kaya may hirapan kayo kapag natambakan kayo. So, basta Teacher. bago mag-meet next meeting. Yes? Sa monthly assessment po, paano po, teacher? Ipa-plot din po namin siya tapos i-graph po? Or Hindi. sagot na po yung nandun? Tapos i-graph po. Depende dun sa instruction. Pero, syempre, hindi ko muna sasabihin ngayon kung ano yung mga gagawin nyo. Sasabihin ko pa yan sa Friday. Christina, pwede na yung record. Thank you, Nak.